Yes, hello mga ka-KB. Bago tayo magwakas, meron muna akong good news para sa inyong lahat. Nako, eto, meron na naman tayong bagong napakagandang channel. Ito yung kwento ng pag-ibig naman. So, yung pangalan ng channel natin ay Dear My Love. Yung dating Dear Kabanong, ginawa nating Dear My Love kasi po, meron na po akong katulong na magnanarrate sa inyo ng mga love stories. Ito po ay si Miss Steffi. So, si Miss Steffi, konting background lang, no? Kasama ko po siya sa dubbing. Actually, isang batikang dubber rin to, voice talent o voice artist. Kasi bakit? Galing po siya sa lahi, no? Sa mga angka ng mga artista. So, ang tita po niya, si Matutina. Kung kilala niyo po siya, ito po ay mas nakilala po sa palabas noon ni Dolphy, yung John and Marcia. Siya po yung pinaka parang mayamang katulong, tawag doon sa pinaka head ng mga katulong. Po, yun na si Matutina. Biruin mo pagka kailangan nila ng pera, sabi nila ni Mrs. Delilah, ay, Matutina, magwalis ka nga doon at kumuha ka ng pera pa, mudmod mo sa kanila. Biro mo, winawalis lang. So, si Matutina, siya naman, yes, Mrs. Ganun naman yon. So, tsahin niya ito. Opo. At si Miss Steffi naman, siya ay isang magaling po na direktor. Siya po ay direktor ko po sa mga telenovela, yung mga Mexican novela na mga series. So, Korean novela, siya po ay nagde-direct. At siya rin po ay nagsusulat, writer rin po siya. At siya rin po ay, siyempre, voice artist. Lumalabas po siya. In fact, kasama ko rin po siya sa Sana Lord, sa Channel 5, yung pinaka parang radio drama nila doon. So, kami po ay nagkakasama rin doon. Kaya, drama talent rin po ito. O, radio drama talent. Kaya napakagaling po. So, siya po yung katulong ko po na magnanarrate po sa ating Dear My Love na channel, okay? So, yung link po ay nasa baba, okay? Diyan po natin ilalagay yung ating link ng ating bagong channel. So, please, supportahan niyo po ito para alam niyo po, talagang hindi po kami tumitigil na magbigay ng kasiyahan po sa inyong lahat, lalong-lalo na yung mga OFWs natin na talagang gusto po ma-relax sa napaka-stressful na trabaho nila sa ibang bansa. At syempre rin po yung mga kaibigan po natin dito na mga nagtatrabaho sa palengke, 'di ba, sa yung pumapasada sa mga FX or sa mga UB van, 'di ba, yung mga nasa tricycle na nakikinig po sa atin. Grabe, pati sa palengke, kung saan-saan na po, sa factory or sa office, di ba? Kaya maraming salamat po sa inyo. Kaya naman po, bilang pasasalamat, eto po, may dagdag po kami na magpapasaya sa inyo na bagong channel, ang Dear My Love. So, sana po ay asahan po namin kayo, panoorin niyo po itong bagong channel natin. Nagbabantay ng kanilang tahimik na barangay si Mang Jose. Sobrang tahimik dito at di mo akalain na madaming aswang ang gumagala dito. Lalo na pag bilog na bilog ng buwan. Isang gabi, habang rumoronda si Mang Jose, ay may napansin siyang kakaiba sa dulo ng kalye. Nung usisain niya ito, ay bigla na lang may lumitaw na nilalang mula sa dilim. Pulang-pula ang mga mata, tapos sobrang talim na mga ngipin at naglalaway pa ito. Bago pa man makalapit ang aswang, inilabas na ni Mang Jose ang itak niyang bagong hasa gamit ang espesyal na anting-anting. Makikitang handang-handa na siya sa pakikipaglaban sa aswang nang biglang, Pare, mukhang maligalig ang gabi ah. Kailangan mo ba ng backup? Biglang sabi ng isang lalaki mula sa likod niya. Paglingon niya, nakita niya ang isang matangkad at medyo may edad na lalaking nakangiting bumati sa kanya. Hindi niya ito kilala, pero parang pamilyar ang mukha nito. Oo nga eh. Gabi-gabi ng ganito dito. Daming mga ligaw na aswang. Medyo nasasanay na nga ako eh. Okay lang ba kung samahan kita makipaglaban? Walang pilitan ha. Siyempre, meron ka pa ding freedom of choice. Gusto ko lang makijoin kasi mukhang magiging masaya yung laban mo eh. Okay lang naman. Pero anong gagamitin mong sandata? Hindi ko naisip yun ah. O sige, next time na nga lang ako. Alam ko na. Kuhain mo tong kwintas na bawang. Kailangan nating isuto sa kanya para mas madali siyang mamatay. O sige,
Ay, gusto din akong kasama ha. Ay, ako nga pala si Kanor. Mang Kanor ang tawag nila sa akin dito. Bagong lipat lang ako dito eh. Jose, at Mang Jose naman ang tawag nila sa akin dito. Ano, ready ka na ba sa aksyon? Born ready, pare! Nung lumapit na yung aswang, biglang tumakbo si Mang Kanor papalapit doon, na parang walang takot. Hoy, ikaw! Umalis ka dito! Kung ayaw mong matikman to! Boy, bawang ka talaga dito, tingnan mo! Agad na sinuot ni Mang Kanor yung kwintas na bawang dahilan para magpumiglas ito at kalaunay naging abo. Anak ng tokwa, Kanor, akala ko ba baguhan ka lang dito? Mukhang sanay na sanay ka na. Sabi mo sasali ka lang, ending wala na akong ginawa eh. Sanay na ako sa mga ganitong eksena eh. Kung di mo lang natatanong, di wag mo lang tanongin. Ha? Hindi, biro lang. Kung di mo lang natatanong dati kasi akong manunugis sa mga aswang sa probinsya namin. Natuwa naman si Mang Jose na makakilala ng taong nasa pareho niyang larangan. Kaya naisipan niyang ayain to sa malapit na tindahan para mas makilala pa. Napakainit ng gabi ano? Tara pare, kape tayo. Kwento mo pa yung mga adventure mo. Mainit na nga, kape pa. What if soft drinks na lang kaya? Bagets ka pa magsalita no? Pero may papatikim ako sa iyong niyiluhang kape. Lagi akong ginagawa ni Jonah nun Ay, napakabait na bata. Siyempre naman, age is just a number pare. Sino si Jonah? Anak mo? Parang ganon. Anak-anakan ko na yung mag-asawang yon. Habang naglalakad sila papunta sa tindahan para bumili ng kape, natutuwa si Mang Jose kasi kahit papaano may kasama na siyang katulad ni Mang Kanor. Gusto niya pang malaman ang tungkol dito at alam niyang marami-rami silang pwedeng pag-usapan at pagkwentuhan. Nang makarating sila sa tindahan, sinimulan agad ni Mang Kanor ang kwentuhan habang dahang-dahang sinisipsip ang malamig na kape. Alam mo ba, Jose? Bata pa lang ako nung una akong nakakita ng aswang Ha? Sinong nagtatanong? Ganyanan ha? Di okay. Hindi. Ito naman biro lang. Ito naman ang tampuhin mo Uy, sige na, kwento mo na. Nagtampo na ako Jose. Di mo na ako mapipilit. Magkukwento na yan, jujuju. Ba't pa naman ako ginagawang baby? Okay, sige na nga, eto na. Naalala ko pa noon Isang gabi biglang nawindang lahat sa baryo namin kasi biglang nawala yung matandang babae. Lahat kami, takang-taka noon Tapos isang araw, may nakakita sa kanya. Grabe daw, payat na daw. At halos hindi na makilala. Sabi nila, ginawa daw tahanan ng aswang yung katawan niya. Ha? Grabe naman. Nangayayat lang aswang kagad? Baka naman nag-gym lang. Iba kasi. Promise, kung nakita mo lang. So, mabalik ako sa kwento Dahil sa takot, walang miski isang gustong lumapit sa kanya. Pero ako, dahil naalala ko yung mga kwento ng lolo ko sa akin tungkol sa mga anting-anting at orasyon. So ayun, sinubukan ko sa kanya yung mga yun para mapalayas yung sumalib sa kanyang aswang. Grabe, ang tapang mo naman bata nun. O tapos ano nangyari? Successful naman. Naibalik ko sa normal yung matanda. Tapos mula nun, naging misyon ko ng protektahan yung lugar namin laban sa mga aswang. Kaya eto, kahit saan ako mapunta, dala-dala ko yung mga anting-anting ng lolo ko. At tandang-tanda ko pa yung mga orasyon na itinuro niya sa akin. Iba ka, Kanor. Share ko lang din yung sa akin para fair Well, bilog na bilog yung buwan. Tapos, tahimik at malamig yung gabi nun. Biglang may kakaibang ingay mula sa likod ng bahay ng kapitbahay namin. Siyempre, na-curious ako. Di tiningnan ko. Pagtingin ko pare, may nakita ko nakakatakot na nilalang na nakatingin lang sa kulungan ng mga baboy. Tapos na yun.
Yun na yun. Ha? Yun na yun? Akala ko naman kung anong nangyari. Baka naman bored lang yun kaya nakatingin siya sa mga baboy para maalis yung boredom niya. Hindi, biro lang. Ito talaga. So, ayun na nga. Kinuha ko kung anong pinakamalapit na pwede kong makuha. Nakakita ko ng 2x2. So, kinuha ko yun, tapos dahan-dahan kong nilapitan yung aswang. At bago pa man siya makapag-react, sinugod ko na kaagad siya. Grabe, ang gulat nung aswang nun eh. Siguro hindi niya inaasahan na may lalaban sa kanya. O tapos, paano mo siya napigilan? Di pinukpok ko siya ng pinukpok hanggang sa tumakas siya palayo. Hindi ko siya napatay nun. Pero napatunayan ko sa sarili ko na kaya ko pala. Kaya ko palang protektahan ng mga tao sa amin laban sa mga aswang. Pareho pala tayong dumaan sa mga pagsubok na nagturo sa atin, no? Kung paano maging matatag at matapang. Oo, at mukhang marami pa tayong pagdaraanan. Pero ngayon, mas magaan na sa pakiramdam na alam kong may kasama akong katulad mo, Kanor. Salamat sa pagtulong mo nga pala sa akin kanina, ha? Iba din kasi pag alam mong may kasama ka eh. Wala yun. Nilibre mo naman ako ng kape. Tas tinuruan mo pa ako nitong niyelohang kape. So, quits na tayo. Sa mga sumunod na linggo, palaging nagkakataon na nagkakasabay sina Mang Jose at Mang Kanor sa kanilang mga pagroronda sa gabi para pumatay ng aswang. Parang may hindi nakikitang puwersa na palaging nagdadala sa kanila sa iisang lugar sa oras na may aswang na nagpapakita. Isang makulimlim na gabi, habang nag-iikot-ikot si Mang Kanor sa may kabilang dulo ng barangay nila, may napansin siyang kakaibang kilos sa mga dahon ng mga puno na nandun. Biglang-bigla, may lumabas na aswang mula sa kadiliman. Makikita mong gutom na gutom ito. Aba, to ah. Akala mo makakalusot ka ah. Hinugot ni Mang Kanor yung bolo niyang lagi niyang suot sa tagiliran niya. Lalapit na sana siya sa aswang pero biglang may naghagis ng bato sa aswang. Napalingon ng aswang para makita kung sino yung nambato sa kanya. At mula nga sa likod ng puno, biglang lumitaw si Mang Jose. May dala ring bolo. Mukhang timing naman yung dating ko, Kanor ah. Kung laging ganito, nako, walang aswang ang makakaligtas sa atin. Kaya nga eh. Salamat Jose ah. Akala ko solo flight na naman ako ngayon eh. Pwede ba namang hayaan kong mangyari yon sa pinakamamahal kong partner? Ikaw Jose ha, baka naman ganyan-ganyan ka lang eh, pero may crush ka pala sa akin ha. Nakakadiri ka. Kaya nga. Tara na nga, patayin na lang natin tong aswang na to. Nagsimula silang lumapit sa aswang na ngayon ay nag-aalangan na sa gagawin niya. Sabay silang umatake ng walang pag-atubili. Natakot ang aswang dahil alam niyang intensyon ng dalawang patayin siya kaya lumipad na ito para tumakas. Ha? O kaya yun? Ba't kaya tumakas? Hoy, aswang! Duwag ka pala eh! Pagkatapos magsisigaw ni Mang Kanor, ikinausap niya si Mang Jose na ngayon ay nagpapagpag ng damit. Jose, parang ang lakas ng radar mo sa mga to, no? Lagi na lang timing na may aswang pag nadating ka. Baka naman ikaw mismong nagtatawag sa mga aswang na yan, ha? Uy, hindi no. Swerte lang siguro. O baka naman may telepathy tayo, Kanor. Nax, may telepathy ka na ngayon, ha? Ibang level ka na, Jose, ha? Siyempre naman, no. Yung mga natututunan ko sa iyo, eh. Alam mo, kailangan talaga natin laging magbackupan dito. Grabe, palakas na ng palakas yung mga aswang na napapadpad dito, eh. Oo, tama ka. Uy, walang iwanan ha. Pakis nga ako, pre. Basta, walang hawakan ng espada. Uy, nakakadiri naman to. Sinimulan mo ako eh. Isang gabi na naman, habang si Mang Jose ay nakaupo sa isang bangko malapit sa plaza, may narinig siyang kaluskos sa likod ng isang malaking tumpok na mga basura. Hindi pa man din niya nalilingon, bigla na lang tong lumundag. Nagulat siya nang makita ang isang maliit pero maligalig na aswang na handa ng kumain.
Gusto mo makatikim ha? Eto na lang tikman mo. Mabilis na binunot ni Mang Jose yung bolo niya, pero sa hindi inaasahang pagkakataon, inatake siya ng gout niya. Naisip niya na dahil ito sa mani na nakain niya kanina at nilantakan pa niya ng todo. Jahe naman tong gout na to. Ang hirap lumakad. Sa gitna ng kanyang paghihirap niya sa paglalakad, may isang malakas na sigaw ang narinig niya dahilan para mapangiti ito. Jose! Tabi! Ako na dyan! Sige. Ay, naku. Teka, Rico. Sige na, tatabi na ako. Putik, ang sakit talaga Hinampas ni Mang Kanor ng anting-anting sa ulo yung maligalig na aswang dahilan para mamatay ito. Wow, pare. Para kang anghel na bumaba sa langit. Grabe yung timing mo. Perfect na perfect. Yan ano ba kasi nangyari? Bakit iika-ika ka? Di ka naman inaano ng aswang. Kanor, buti na lang talaga at lagi ka nandyan. Bisit kasi manina yan Pinatake tuloy ako ng gout ko Inalalayan ni Mang Kanor si Mang Jose hanggang sa makaupo ito sa bangko na inuupuan niya kanina. Diyan naman kasi tong gout na to Buti na lang talaga dumating ka. Siyempre pare, sabi ko naman sa'yo, di ba? Walang iwanan. Dahil dyan, hatid mo ako pa uwi Ano ba yan? Nakakawala naman kasi ng angas yung sakit mo Nagtawanan sila at napagpasya nila na ihatid si Mang Kanor ni Mang Jose dahil hindi nito kayang lumakad ng di inaalalayan. Matapos ng araw na yon ay naging ritual na ng dalawa ang magkasamang magpatrolya gabi-gabi. Isang tambalang hindi mo inaasahan na naging sandigan na ng kanilang buong barangay laban sa mga aswang. Para silang Batman at si Robin. Alam mo, Kanor? Hindi pa Ano ba yan? Ang corny naman ito. Kuha ko lang sa'yo yan Hindi, pero seryoso. Sa lahat ng naging kasama ko sa pakikipaglaban sa mga aswang, ikaw ang pinaka-the best Parang, alam mo lagi kung kailan kita kailangan. Talagang ganun, Jose. Sabi nga nila, parang kape at gatas lang yan. Better together. At saka, sa totoo lang mas masaya naman talaga lahat ng bagay kapag may kasama Isang maliwalas na Sabado ng umaga, dinalaw ni Mang Jose sina Zachary sa kanilang bahay para sa isang espesyal na araw ng pagsasanay. Sinalubong siya ni Edwin at Jonah na masayang-masaya sa kanyang pagdating. Magandang umaga, Mang Jose. Salamat po sa paglaan ng oras para kay Zachary. Sobrang na-appreciate po namin na tinuturuan niyo siya ng pamamaraan ng pakikipaglaban sa aswang. Magandang umaga din. Ano ka ba? Wala to, no? Una, alam naman natin na si Zachary ang tatapos sa lahi ng mga aswang. Pangalawa, excited na ako kasi makikita ko kung gaano nakahusay si Zachary. Biglang dumating si Zachary at yumakap kay Mang Jose. Mang Jose, ano po? Mag-start na po ba tayo mag-training? Maaga po ako nag-breakfast kasi excited na po ako Nakakatuwa ka naman, bata ka. O sige, mag-aayos na ako ng gagamitin sa likod. Gusto mo bang sumama o mamaya na? Sama na po ako. Para next time po, tutulong na po ako sa pag-ayos ng gamit. Pumunta na sila sa likod para mag-ayos na ng gagamitin nila sa pag-iensayo. Zachary, tandaan mo ang pagiging manunugis ay hindi lang sa lakas ng katawan, kundi pati na rin sa isip at puso. Opo, Mang Jose. Handaan na po ako. Buong linggo ko pong pinagandaan to Sinimulan ni Mang Jose ang pagsasanay sa pagpapakita kung paano ang tamang paghawak at paggalaw gamit ang itak. O ganito ang tamang paghawak Maigpit pero relax lang ang pulso mo. Naintindihan mo, Zachary? Sa ilang oras ng pag-iensayo kitang-kita na agad ang pag-usad ni Zachary. Mabilis niyang natutunan ang bawat leksyon at lalong humanga si Mang Jose sa kakayahan nito. Bilib ako sa iyo, Zachary. May potensyal ka talagang maging isang mahusay na manunugis. Ngayon pa lang alam ko nang tutuparin mo talaga ang sabi ng propesiya. Matapos ang ilang oras sa pagsasanay,
Nagpasya silang magpahinga at kumain ng tanghalian na inihanda ni Jonah. Nagsalo-salo sila sa hapag. Kasama ang masarap na adobo at sinangag na parehong paborito ni Mang Jose at Zachary. Kumusta naman po sa inyo, Mang Jose? Okay naman po ba kayo doon? Mabuti naman. Alam niyo ba, may nakilala akong bagong kaibigan. Wow, okay yan Mang Jose ah. Oo nga eh. Kanor yung pangalan niya. Tulad ko, mahilig din siya sa mga ganitong bagay at madalas kami ngayong magkasama sa pagroronda. Ako, mabuti naman at may nakilala kayong bagong kaibigan. Alam naming medyo nalulungkot kayo nung umalis si Edgar papuntang Maynila para mag-aral ng college. Oo nga po, at least may kasama at katuwang na ulit kayo. Madalas nag-aalala po kami ni Edwin sa inyo Ayaw niyo pa po kasing dito na lang tumira. Ay nako, wag na, nakakaya. At saka may sentimental value sa akin yung bahay ko doon. Andun yung mga alaala ni Maria. Pero alam nyo, malaking tulong si Kanor. Masaya ako na may kasama ulit ako sa mga pag-iikot ko lalo na sa gabi. Mang Jose, pwede ko din po bang maging kaibigan si Mang Kanor? Sigurado po ko marami din po siyang alam na pwede ko matutunan Oo naman Zachary, magandang ideya yan. Tatanungin ko siya kung gusto niya bang sumama sa akin dito sa susunod na makikita kami. Sigurado akong marami ka ding matututunan sa kanya. Pagkatapos magapunan ay nagpaalam na si Mang Jose. Umuwi na siya at ikinulungkot yun ni Zachary. Sama na po kasi ako, please. Zachary, hindi pwede kasi may school ka pa. Saka matanda na din si Mang Jose, nakakaya na kakailanganin ka pa niyang alagaan. Nako, Jonah, wala namang kaso sa akin na alagaan si Zachary, no? Pero syempre, may school siya kaya hindi muna pwede. Pag wala na pong school, pwede po bang sa inyo po muna ako? Oo naman, no? Basta galingan mo sa school mo, Pag mataas ang grades mo, doon ka sa akin ng buong bakasyon. Oks ba yon? Oks na oks po. Salamat po ulit See you po next weekend. Dati malungkot si Mang Jose tuwing umuwi galing kila Zachary dahil magiging mag-isa na naman siya. Pero ngayon ay masaya siyang babalik sa bayan nila dahil alam niyang may kaibigan siyang nakakasama. Pagdating ni Mang Jose sa kanilang bayan, hinanap niya kaagad si Mang Kanor sa mga lugar kung saan sila kadalasang nakikita. Pumunta siya sa tindahan kung saan sila madalas magkape, sa plaza kung saan sila madalas nag-uusap, at sa simbahan kung saan madalas silang nagdarasal ni Mang Kanor tuwing gabi bago rumonda para maghanap ng aswang. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, wala si Mang Kanor sa alinman sa mga lugar na yon. Nagtanong si Mang Jose sa ilang kapitbahay nila at mga kaibigan. Nakita niyo po ba si Kanor ngayong araw? Ang weird Kanina ko pa siya hinahanap pero hindi ko mahanap. Ay Jose, hindi mukhang wala si Kanor ngayon dito. Bira ko siyang makita ngayon sa mga nakaraang araw. Nung maggagabi na, napag-isipan ni Mang Jose na umuwi na muna sa bahay niya. Nag-aalala siya na baka may masamang nangyari sa kaibigan lalo na't matanda na ito. Ay, kakaiba ito Hindi naman biglang nawawala si Kanor ng walang pasabi. Bulong niya sa sarili habang nakaupo sa luma niyang upuan habang nag-iisip ng mga posibleng dahilan o posibleng lugar kung saan makikita ang kaibigan. Kinagabihan, nagdesisyon si Mang Jose na subukang rumonda dahil madalas nakikita niya ang kaibigan tuwing may aswang pero nitong gabi na to ay hinarap niyang mag-isa ang aswang at walang miski anino ni Mang Kanor ang nagpakita sa kanya. Matapos rumonda, nagpunta si Mang Jose sa tindahan kung saan sila madalas tumambay ni Mang Kanor upang magkape at magkwentuhan. Sinalubong siya ng tindero na matagal na niyang kilala. Mang Jose, ano pong sa atin? Mukhang kanina ka pa po may hinahanap Nakailang pabalik-balik na po kayo dito Oo nga, Toy. Hinahanap ko si Kanor Hindi mo ba siya nakita ngayon mga nakakarang araw? Daming nagsabi sa akin na ilang araw na daw nilang hindi nakikita
Nakakapag-alala na. Kanor? Sino pong Kanor? Ano? Amnesia lang? Yung kaibigan kong laging kasama dito. Mang Kanor, baka mas kilala mo siya sa pangalan na yun. Mang Kanor? Wala po akong kilalang Mang Kanor eh. Basta yung kasama ko lagi dito. Para ka namang ewan eh. Si Ka Henry. Ba't po kasi Mang Kanor tawag niyo sa kanya? Madalis din po siyang nandito. Pero ilang araw ko na rin po siyang hindi nakikita eh. Ha? Ka Henry? Anong Ka Henry? Sigurado akong Kanor ang pangalan niya. Kasi ilang beses na kami magkasama at magkausap eh. Bakit Ka Henry ang tawag mo sa kanya? Yun naman po kasi talaga ang pangalan niya eh. Ay naku, hayaan mo na nga. Di naman mahalaga ngayon kung anong pangalan niya eh. Dahil sobrang nakakapagtaka naman. Ano yun? Bigla na lang nawala? Alam niyo po kung anong mas nakakapagtaka? Ano yun? Nakakapagtaka po kung paano kayo naging magkaibigan ni Ka Henry. Sobrang gaspang po ng ugali nun eh. Tapos ang taas pa ng tingin sa sarili. Alam mo, una sa lahat, paanong mas nakakapagtaka yung taong bigla na lang nawala? Pangalawa, nawawala na nga yung tao kung ano-ano pang paninirang sinasabi mo dyan. Nagsasabi lang naman po ako ng totoo. Masama po talaga ang ugali ni Ka Henry. Tanong niyo pa po. Baka ibang tao yung tinutukoy mo. Mabait si Kanor sa totoo lang. Binubuwis namin ang buhay namin para maging ligtas kayo. Di yung gagawin ng taong mataas ang tingin sa sarili, no? Sa pagkakaalam ko, Henry po talaga ang pangalan nun eh. Lagi niyong nakakasama dito. Pero hindi ko po alam na Mang Kanor pala tawag niyo sa kanya. Baka may iba po siyang pangalan na ginagamit sa ibang mga kaibigan niya. Saka, baka po natsempuan ko lang na galit siya. Nagtaka si Mang Jose sa narinig. Bagamat alam niyang maaring may ibang pangalan ng isang tao, depende sa kung sino ang tumatawag dito. Naisip niyang malayo ang Henry at Kanor at parang imposibleng kahit isang beses ay di nabanggit ng pangalan yung pangalang Henry. Alam ba kung saan siya nakatira? Opo, yan lang po sa may kabilang kanto. Ha? Saan dun? Pwede mo ba ituro sa akin kung paano pumunta dun? Gusto ko lang sana siyang kumustahin eh. Oo naman, Mang Jose. Doon lang ang bahay niya, sa dulo ng kaling ito. Kaliwa ka po. Tapos, yung bahay na may malaking puno ng mangga sa harapan, yun na po yung bahay niya. Ayun. Sige. Salamat ah. Kung sakaling makita mo siya, pakisabihan na lang din na hinahanap ko siya ha. Habang naglalakad, hindi maalis sa isip ni Mang Jose ang pagtataka. Bakit kaya Ka Henry ang tawag sa kanya dito? Ano kayang hindi ko alam tungkol sa kanya? Pagdating ni Mang Jose sa bahay na may malaking puno ng mangga sa harapan, agad itong kumatok. Pero nag-aalangan siya kasi baka ibang tao ang tinutukoy ng tindero kanina. Matapos ang ilang sandali bumukas na yung pinto. At lumabas ang isang lalaking may itsura kumpara sa nakasanayan niyang itsura ng kaibigan niyang si Mang Kanor. Ang lalaking ito na tinatawag na Ka Henry ng tindero ay nakasuot ng magarang damit at makikita mo sa kanyang may kayabangan siya sa kilos pa lamang. Sino ka? Anong kailangan mo? Nagtataka si Mang Jose dahil kung tingnan at kausapin siya ng kaibigan, parang di siya kilala nito. Uy Kanor, ako to si Jose. Hindi mo ba ako natatandaan? Saka, ba't ganyan ka magsalita? Saka manamit. Ano nangyari sa'yo? Ano bang pinagsasabi mo ha? Hindi kita kilala. Saka Henry ang pangalan ko. Kung ano-anong tinatawag mo sa akin eh. Kung wala ka importanteng sadya, umalis ka na lang dito. Wala akong oras mga katulad mo. Gets ko na. It's a prank to, no? Galing mo ah. Muntik na ako maniwala sa'yo ah. Eto, isang araw lang akong nawala, galit na galit ka naman kaagad. Ganyan ka ba makamis? Wala ka bang utak o talagang di ka lang makaintindi? Hindi kita kilala kaya pwede ba umalis ka na lang? Nagulat si Mang Jose at napaisip. Pero magkasama tayo nung nakaraan lang ah. Anong nangyari sa'yo, Kanor o Henry? Bahala ka sa buhay mo.
Kung ayaw mong umalis, edi mamatay ka sa kakapilit dyan sa sinasabi mo. Sayang ka na sa oras ko. Padabog na sinara ni Mang Kanor ang pinto pagkapasok niya. Walang nagawa si Mang Jose kundi umalis na lang. Gulong-gulo siya sa nangyayari. Hindi niya maintindihan kung bakit naging ganun yung kaibigan niya sa kanya. Habang naglalakad pa uwi, hindi niya matanggal sa isip niya yung kakaibang pag-uugali at pananamit ng kaibigan niya. Ano kaya nangyari doon? Bakit bigla na lang siyang nagbago? Saka, ba't hindi niya ako nakilala? Pagdating niya sa bahay, kaagad niyang napansin na may kakaiba. Naramdaman niyang may nag-aabang na panganib. Hindi pa siya tuluyang nakakapasok sa pinto nang biglang may lumitaw na aswang mula sa dilim. Handang umatake. Walang panahon si Mang Jose para magtaka o malito sa mga nangyayari. Kailangan niyang kumilos. Mabilis niyang kinuha ang itak na laging nakasabit sa tabi ng pinto at hinarap ang umaataking aswang. Naging mabilis ang pagtakas ng aswang nang maisip niyang di papayag si Mang Jose na hindi siya mapapatay. Hingal at pawisan, napaupo si Mang Jose sa sala niya. Iniisip niya pa din yung mga nangyari ngayong araw. Ilang araw na ang lumipas at patuloy pa din ang panggugulo ng bagong aswang sa bayan ni Mang Jose. Mabilis ito, mailap at laging nakakatakas kahit anong higpit ang pagbabantay ni Mang Jose. Sa bawat gabing nakakalusot ang aswang kay Mang Jose, mas lalo lang naiisip ni Mang Jose kung gaano sana kalaki ang may tutulong kung kasama niya yung kaibigan niyang si Mang Kanor. Isang gabi, natanggap ni Mang Jose ang balitang may aswang na namataan malapit sa bahay ni na Zachary. Walang pag-aalinlangang nagpunta si Mang Jose doon. Alam niyang kailangan niya itong harapin bago pa may masamang mangyari. Pagdating niya sa bahay ni na Edwin at Jonah, sinalubong siya ni Edwin na may bakas ng pag-aalala sa muka. Mang Jose, salamat dumating ka kaagad. May kakaibang ingay kaming narinig mula sa likod ng bahay namin kanina pa. Huwag ka maglala, Edwin. Titingnan ko kung ano yon at kung aswang yon. Papakitaan ko yun para malaman niyang wala siyang ubra sa bahay na ito. Pasensya na po kayo sa abala, Mang Jose, ha? Natatakot lang po kami lalo na para kay Zachary. Normal lang na mag-alala, Jonah. Pero nandito na ako at gagawin natin ang lahat para masiguro ang kaligtasan ng lahat. Saka isa pa, alam kong kaya din naman ni Zachary yung mga aswang na yan eh. Tugon ni Mang Jose. Mang Jose, sa tingin mo po ba malakas yung aswang na yun? Feeling ko naman po kaya ko na yun eh. Pero ayaw pa po nila mama na hayaan ako eh. Malakas man siya, Zachary. Mas malakas-lakas tayo. Lalo na meron tayong mga orasyon at anting-anting na panlaban sa mga aswang. Huwag kang mag-alala. Nandito tayo para protektahan sila mama mo. Nagtipon silang lahat sa likod bahay. Dala ang mga sulo at itak. Maingat na minamatyaga ni Mang Jose ang bawat sulok ng bakuran. Kayong lalayo sa akin ha. Kadalasan pinupunteriyan ng aswang yung mga nakahiwalay sa grupo. Opo, di po kami lalayo. Matapos ang ilang minutong katahimikan, bigla na lang may umugong na malakas mula sa madilim na sulok ng hardin. Mabilis na umikot si Mang Jose. Hawak-hawak yung itak niya at anting-anting. Mang Jose, mag-ingat po kayo! Sa hindi inaasahang pagkakataon, sumugod ang aswang sa direksyon ni Zachary. Nakasalukuyang nakatayo sa tabi ni Mang Jose. Hinawakan kaagad ni Mang Jose ang braso ni Zachary para sana itago ito sa likod niya. Pero nagulat siya nang kunin ni Zachary yung itak niya at matapang na umamba sa aswang. Akala mo ba natatakot ako sa iyo? Hindi porkit maliit na bata ako, ako agad ang pupuntiryahin mo. Zachary, gamitin mo yung itinuro ko sa'yo. Zachary, bumalik ka dito! Isa! Hayaan mo na siya, Jonah. Paano niya may sasakutuparan yung propesiya kung di siya makakaranas ng pakikipaglaban sa aswang? Napayakap na lang si Jonah kay Edwin dahil alam niyang may punto si Mang Jose. Walang bakas ng kahit na anumang takot itinaas ni Zachary yung hawak niyang itak at hinarap ang aswang. Sa isang mabilis na galaw, pinutol niya ang kamay ng aswang na pasugod sa kanya. Tumili ito sa sakit at pagkabigla.
At sa unang pagkakataon, nakita ni Mang Jose ang takot sa mga mata ng aswang. Akala mo ba madali lang ako? Hindi ako basta-bastang bata, no? Lubos na nagulat ang aswang. Hindi lamang sa lakas ni Zachary kundi sa kakayahang lumaban na parang hindi na siya bata. Sa kabila ng pagkasugat, mabilis na tumakas ang aswang. Iika-ika itong tumakbo palayo. Umaasang makakaligtas sa hindi inaasahang lakas ng bata. Habang nakatingin sa papalayong aswang, huminga ng malalim si Mang Jose at nilapitan si Zachary. Napakagaling at napakataba mong bata, Zachary. Hindi ko inaasahan na magagamit mo kagad yung mga natutunan mo sa pag-iinsayo natin. Pero Mang Jose, hindi ko po siya napatay eh. Nakatakas pa rin po siya. Tandaan mo, Zachary, ang mahalaga ay pinakita mo ang tapang mo at hindi ka nagpaapi. Hindi palaging kailangan tapusin ang laban sa isang sagupaan. Minsan, importante lang na mapakita natin na hindi tayo basta-basta sumusuko. Nakatayo silang lahat sa hardin. Pinoproseso ang pangyayari. Niyakap ni Jonah ang kanyang anak. Puno ng pasasalamat na ligtas siya at pinasalamatan si Mang Jose sa kanyang walang sawang pagtuturo at proteksyon sa kanilang buong pamilya. Thank you, Mang Jose, ah. Kung hindi po na-train ng mabuti si Zachary, baka napano na siya. Nakita mo po yun, Mama? Natakot po yung aswang sa akin eh. Ang galing ko po, no? Oo anak, pero sa susunod huwag kang magpapadalos-dalos ng ganon. Lalo na may matatanda namang kayang promotekta sa iyo. Minsan, kailangan mo ding mag-ingat. Opo, saka mas gagalingan ko pa po para di na po kayo matakot na di ko po kaya yung aswang at baka mapaano po ako. Natapos ang gabing yon hindi lamang sa isang hindi inaasahang pangyayari, kundi sa isang bagong simula para kay Zachary. Na ngayon ay kilala na hindi lang bilang bata, kundi bilang isang batang manunugis na may puso at tapang na humarap sa mga aswang. Pagkatapos ng matinding sagupaan sa bahay ni na Zachary, umuwi si Mang Jose na may bigat sa puso. Habang naglalakad siya pauwi, lutang pa din ang isipan niya. Iniisip niya pa din kung paano siya itinaboy ng kaibigan niya. Habang abala si Mang Jose sa pagkukumpuni ng mga sirang gamit sa bahay niya, biglang may narinig siyang ingay mula sa labas. Dali-dali siyang lumabas dala yung itak niya upang tingnan yung pinagmula ng ingay. Paglabas niya, nagulat siya dahil nakita niya si Mang Kanor na ngayon ay nakangiti at nakasuot ng normal niyang porma. Mang Kanor? Napalingon si Mang Kanor. Sandaling natigilan sa pagkakakita kay Mang Jose. Pero mabilis ding binalik yung atensyon niya dun sa aswang. Walang salitang nagpatuloy siya sa pakikipaglaban gamit yung itak niya. Tumulong si Mang Jose at magkasama nilang napatumba ang aswang. Nang matiyak nilang hindi na ito makakabangon, saka lang sila nakahinga ng muluwag at hinarap ang isa't isa. Mang Kanor, anong nangyari sa'yo? Bakit parang hindi mo ako kilala nung isang araw? Ha? Isang araw? Di naman tayo nakita. Ganun mo na ba ako na-miss, ha? Pumunta ako sa bahay mo nung isang araw di ba? Tapos pinagtabuyan mo ko. Kala ko nga prank Uy, di ko maalala Baka pagod lang ako noon. Ay nako, wag na nating isipin yun, no? Ang maalaga, dumating ka kanina para tulungan ako. Grabe, ang ligalig ng aswang na yun Medyo nag-aalangan at naguguluhan si Mang Jose. Pero sinakyan niya na lang ang biro ng kaibigan. Para sa kanya, masaya na lang siya na bumalik na sa dati si Mang Kanor. Pinili ni Mang Jose na hindi na muna ituloy ang pag-uusisa. Naisip niya na siguro sa ibang pagkakataon na lang kapag mas kalmado na ang lahat. Napansin ni Mang Jose na sa mga araw na si Mang Kanor ang lumalabas, masiyahin ito, makulit at mabait. Sa mga panahong ganito, magkasama silang nagroronda sa gabi sa bayan nila. Nagtutulungan sila sa pagtugi sa mga aswang. At lagi silang nagkukwentuhan at nagtuturuan ng bagong paraan kung paano epektibong mapapatay ang mga aswang. Ngayon ay magkasama silang nagkakape sa dati nilang tambayan dahil kakatapos lang nilang rumonda.
Ano, Jose? Ayos ba yung bago nating naisip na teknik kagabi? Ayos na ayos, Kanor. Buti naisip mo yun. Mas madali natin silang mahahanap pag gumamit tayo ng bait. O di ba? Sabi ko sa iyo ayaw mo pa nung una Kala ko naman kasi tao yung gagamitin nating bait Hindi mo naman kasi nilinaw kaagad. Isipin mo na maghahanap tayo ng tao na papayag na pahiran natin ng langis na nakakapang-akit sa pang-amoy ng aswang. Kaya nga talagang mapapabarangay tayo pag nagkataon. Pero napansin din ni Mang Jose na may mga araw na si Henry ang umiiral at ibang-iba ang sitwasyon tuwing siya ang pagkatao ng kaibigan. Hindi lang siya hindi kinakausap nito, madalas pa ay tinataboy siya nito at madalas tinitingnan na masama. Ano ba, Jose? Bakit ba palagi mo ako sinusundan? Hindi ba ako pwede mapag-isa? Kanor, Henry pala. Pasensya ka na kung pakiramdam mo ginugulo kita. Nag-aalala lang ako sa iyo, kaibigan. Tsaka inoobserbahan ko kung paano ka ba pag nagpapalit ka ng pagkatao. Iba ako sa kaibigan mong yon. Tigilan mo na nga ako, Jose. Hindi kita kaibigan. Kaya nga sana gusto din kita makilala Gusto ko kasing maging kaibigan mo. Alam mo, sinasayang mo lang ang oras mo Sa ugali mong ganyan, nakikita kong kahit kailan na hindi tayo magiging magkaibigan. Ikaw din naman si Kanor Kung paanong naging magkaibigan kami, magiging magkaibigan din tayo. Ay nako, bahala ka sa buhay mo. Basta lumayo ka sa akin at naaalibadbaran ako sa itsura mo. Sa kabila nito, hindi sumuko si Mang Jose. Alam niyang may mas malalim na pinagdaraanan si Mang Kanor o Henry. At pinili niyang manatiling matatag sa pag-aalok ng suporta at pakikipagkaibigan. Umaasa si Mang Jose na balang araw ay magiging maayos din ang lahat. Sa mga pagkakataong nagiging Henry si Mang Kanor, sinusubukan ni Mang Jose na maging mas maintindihin pero minsan hindi niya maiwasang malungkot sa biglang pagbabago ng kaibigan niya. Ngayon ba, gets mo na kung bakit si Henry siya at hindi si Kanor din? Opo, arang ang hirap naman po ng ganon, no? Baka kaya po mag-isa lang siya sa buhay Totoo, sobrang hirap. Alam mo ba, bukod sa mga masasakit na salita ni Kanor o ni Henry sa akin, Ano po yun? yung hindi mo alam kung ano bang merong ka pagkagising mo. Makakasama mo ba yung matalik mong kaibigan o yung taong ayaw na ayaw sa'yo? Ayun nga pong inaangaan ko sa inyo kasi po nakakaya nyo yun. Hindi madali Minsan, kailangan ko ng kaibigan dahil nalulungkot ako na mag-isa lang ako sa buhay tapos imbis na ma-comfort ako ng kaibigan ko, pagtatabuyan pa ako. Matatag ka, Mang Jose. Alam po namin yan. Baka kailangan lang po talaga ng oras para ayusin yung sarili niya. Eto, no homo Turo sa akin ni Kanor yung salita na yan Hindi naman sa nababakla ko pero madalas amimiss ko yung kaibigan ko Sa kabila ng lahat, patuloy na nagpapakita si Mang Jose ng pasensya at pagkakaibigan. Umaasa na isang araw, makikilala rin ni Henry ang halaga ng kanilang pagkakaibigan at tuluyan ang magiging kaisa niya sa lahat ng oras. Hindi lang bilang Mang Kanor, kundi bilang isang tunay na kaibigan na walang pagbabago. Isang umaga, dumating si Mang Jose sa bahay ni Zachary para sa kanilang regular na pagsasanay. Sinalubong siya ni Zachary na may halong excitement at pag-aalala. Mang Jose, magandang umaga po. Ready na po ako para sa training natin ngayon. Napansin ni Mang Jose na kahit nakangiti ang bata, ay may iba dito. Magandang umaga din, Zachary. Nasaan sina mama at papa mo? Hindi ko sila nakita. Biglang lumungkot ang reaksyon ni Zachary. Nasa ospital po sila Mang Jose. Ilang araw na po kasing may sakit si mama. Inaya po siya ni papa magpa-check up Saglit lang naman daw po sila kaya sabi po nila, hintayin na lang daw po kitang dumating. Ganun ba?
Sana maging maayos na yung kalagayan ng mama mo. Sa tingin ko naman, magiging ayos na siya kasi nagpa-check up na sila eh. Alam na nilang anong magandang gawin. Kaya nga po, nung una nga po, ang kulit po ni Mami. Ayaw niya pong magpa-check up. Pero nung nag-please po ako sa kanya, ayun, pumayag na po siya. Kanina pa nga po ako nag-iisip kung okay lang po ba siya eh. Huwag kang mag-alala. Strong ang mama mo. Sa dami ng pinagdaanan nun na nilagpasan niya. Sisiw na lang sa kanya yung sakit na yan. O sige, ganito na lang. Simulan na lang natin yung training mo para matuon na sa iba yung isip mo. Okay po sa akin yun. Lalo na po, sabi nila inaaswang din daw po yung mga may sakit eh. Sisiguraduhin ko pong poprotektahan ko po si Mama kahit na ano pong mangyari. Nagsimula silang mag-practice ng mga basic na paggalaw at ilang teknik na pagtatanggol sa sarili. Itinuro ni Mang Jose ang tamang paghawak at paggamit ng itak sa iba't ibang sitwasyon. Mabilis na natuto si Zachary at kitang-kita yung dedikasyon at pagsisikap ng bata. Pagkatapos ng ilang oras na masigasig na pagsasanay, nagpasya silang magpahinga. Umupo sila sa ilalim ng puno habang umiinom ng malamig na tubig. Zachary, mahusay ka na ngayon ha? Bilib ako sa iyo. Pagpatuloy mo lang tong pag-aaral at pagsasanay mo. Nako, siguradong ikaw na ang pinakamagaling na manunugis na makikilala ng lahat. Nakakatuwa naman pong isipin yun. Salamat po Mang Jose ha. Ginagawa ko po ang lahat para maging mas malakas at mas matapang tulad po ako ninyo. Hindi nagtagal dumating na sina Jonah at Edwin mula sa ospital. Mukhang napagod at may bahagyang lungkot sa kanilang mga mata. Sinalubong sila ni Mang Jose. O Jonah, kumusta ka na? Anong lagay mo? May TB po ako Mang Jose. Pero sabi ng doktor, maagapan naman daw po at magagamot sa mga regular na gamutan at procedures. Medyo matagal nga lang at magastos pero naisipan na po namin ang paraan kung paano. Opo, nakakahawa kasi yung sakit ni Jonah at inaalala namin si Zachary. Pwede naman sa akin muna si Zachary. Sakto napangakuan ko naman yung bata ngayong bakasyon na sa akin muna siya pag mataas yung grado niya, di ba? Naku, nakakatuwa nga po. Alam niyo po ba, nagtapuan pa siya? Aba. Iba talaga pag may inspirasyon ka sa pag-aaral no? Kaya nga po Salamat po Mang Kanor. Nahiyaman kami pero hindi din po kasi namin alam kung anong gagawin para maprotektahan si Zachary sa sakit Nako, wala yun Ang isipin nyo yung pagpapagaling mo at yung perang panggamot. Biglang lumungkot yung mag-asawa pagkabanggit ni Mang Jose noon. Ayun na nga po Dahil wala naman po kaming kamag-anak dito sa Siquijor at delikado din sa pakakasama ni Jonah na baka mahawa niya to magfa-facility na muna siya. Bakit kayo malulungkot? Di ba mainam nga yun? Siguradong mas matututukan si Jonah at mabilis na gagaling. Medyo may presyo lang po kaya nagdesisyon po ako na tanggapin yung trabaho inaalok sa akin ng tiyahin ko sa Japan Kailangan kasi para matustusan yung paggagamot at iba pang pangangailangan ni Jonah at ni Zachary. Magiging maayos din ang lahat. Payo ko mag-ipon ka para makauwi ka kagad at makapagnegosyo na lang dito. Ayun nga po sabi ko Mabilis lang naman yung 6 months. Hindi natin mamamalayan magkakasama na naman tayong lahat. Matapos noon sinabi na nila kay Zachary kung ano yung sitwasyon at kung ano muna ang mangyayari habang nagpapagaling si Jonah sa facility. Kahit bata pa si Zachary, ay makikita dito na nauunawaan niya ang sitwasyon kaya naging matatag siya. Alam niyang may problema lang sa hinaharap yung pamilya niya at sa ngayon ay positibo siyang magiging maayos din ang lahat. Masaya po ako Mang Jose
Sobrang swerte po namin kasi meron po kaming tulad niyo po na handa pong tumulong sa amin kahit anong mangyari. Kaya masaya po ako dahil alam ko pong maganda po yung plano nila mama at papa eh. Mas mabilis pong gagaling si mama sa ganitong paraan kaya okay lang po sa akin. Tama ka, Zachary. Malakas at matalino kang bata. Mahalaga rin na lagi kang may komunikasyon sa mama at papa mo, ha? Hindi madali sa kanilang malayo sa iyo. Opo, lagi ko po silang tatawagan at kukumustahin. Sakto po, nagpadala daw po ng pera yung lola ko eh, para po makabili ako ng cellphone para daw po makapag-video call po ako sa kanila. Ayun, mainam yun. Ikaw ang pagkukunan ng lakas ng mama at papa mo. Kaya importante yun. Nagpaalam na ang tatlo sa isa't isa. Si Jonah ay pumasok na sa facility para sa mas tutok na pag-aalaga sa kanya ng mga nurse at doktor. Si Edwin ay saglit na maiiwan sa bahay nila para mag-asikaso ng requirements bago lumipat sa Japan at si Zachary naman ay sumama muna sa bahay nila Mang Jose. Araw-araw naglalaan si Zachary ng oras para makapag-video call sa kanyang mga magulang. Sa tulong ni Mang Jose na sinisiguro na maayos ang koneksyon sa internet. Nakakausap ni Zachary ang kanyang mama at papa. Kinukumusta niya ang kalagayan ng mama niya at nagpapakwento siya sa papa niya tungkol sa kung anong meron sa ibang bansa. Ay mama! Hello papa! Hello anak! I miss you both! Ako din, miss ko na kayo. Mama, kumusta na po? Pakiramdam niyo po ngayon? Okay naman ako anak. Unti-unti na akong gumagaling dahil sa mga gamot. Huwag ka mag-alala ha. Naku, buti naman po. Magpagaling po kayo ha. Ikaw po papa, kumusta po ang trabaho niyo dyan? Maganda po ba dyan? Maayos naman anak. Medyo pagod lang. Pero kailangan eh. Para to sa ating lahat. Saka maganda dito. Sobrang lamig nga lang. Sana all po. Dito po sobrang init eh. Sana all ka ba dyan na? Basta anak, ingatan mo palagi sarili mo dyan. At manginig ka kay Mang Jose. Huwag ka magpapasaway dyan ha. Opo papa. Ingat din po kayo ni mama. Mahal na mahal ko po kayo. Sa mga gabi, bago matulog, madalas magkwento si Mang Jose kay Zachary ng iba't ibang aral at mga kwento ng kabayanihan at katapangan. Mga aral na nagbibigay sa kanya ng inspirasyon at lakas ng loob. Sa bawat araw ng kanilang pagsasama, hindi lamang ang teknikal na kaalaman sa pagtatanggol sa sarili ang natututunan ni Zachary, kundi pati na rin ang kahalagahan ng pagtitiis, pangunawa at malasakit sa kapwa. Mga aral na nagiging gabay niya habang lumalaki siya sa mundong puno ng hamon at pagbabago. Isang hapon, habang nagpapahinga sina Mang Jose at Zachary, matapos ang kanilang pagsasanay, nagpasya si Mang Jose na ipakilala si Zachary kay Mang Kanor. Alam niyang magiging mahalagang bahagi si Mang Kanor ng kanilang maliit na komunidad. Lalo na't may mga araw na siya ay nagiging mabuting kaibigan at kasama sa pakikipaglaban sa mga aswang. Kanor, gusto ko ipakilala sa iyo si Zachary. Ang bata na kasama ko ngayon sa training. Siya yung anak ni na Edwin at Jonah na parang mga anak ko na. So, parang apo ko na itong batang ito. Oh, maganda nga po Jose. Ikaw pala si Zachary ha. Palagi kang nababanggit ni Lolo si mo sa akin eh. Matalino at matapang ka nga daw na bata. Magandang hapon po, Mang Kanor. Opo, ako po yun. Excited nga po ako matuto pa ng marami sa inyo eh. Gusto ko pong maging kasing galing nyo po. Nako, sa tingin ko baka mas maging magaling ka pa sa amin eh. Sa mga sumunod na araw, naging madalas ang pagdalaw nila Mang Kanor. Sa tuwing magkasama silang tatlo, nagbabahagi si Mang Kanor ng kanyang mga kaalaman at karanasan sa pakikipaglaban sa mga aswang, na lalong nagpapayaman sa pagsasanay ni Zachary. Napansin ni Mang Jose na mabilis na nagiging komportable si Zachary kay Mang Kanor. At ganun din naman ang matanda sa bata.
Isang gabi, habang nagro-ronda si Mang Jose at Zachary at si Mang Kanor, may natanggap silang balita mula sa mga kapitbahay na may aswang na namang malapit sa kanilang lugar. Walang pag-atubiling nagtulungan ng tatlo para harapin ang aswang. Zachary, diyan ka lang sa likod namin ha. Obserbahan mo muna yung gagawin namin ni Mang Kanor mo. Pero sa gitna ng pag-uusap nila, biglang sumugod ang aswang at si Zachary ang unang sinugod nito. Gamit ni Zachary yung mga natutunan niya, nagawa niyang iwasan ang atake at gumante. Nagulat ang aswang sa bilis at lakas ng bata. Agad namang tumulong si Mang Jose at Mang Kanor. Magkakasama nilang nilabanan yung aswang at dahil sa pagtutulungan nila, napatay nila ang aswang. Aba, hindi ko inaasahan yun, Zachary ah. Ang tapang mo nga talaga. At kahit bigla yung pag-atake, nakapag-isip ka kagad ng tama. Oo nga, nakaka-proud ka Zachary. Grabe, ang tapang mo kanina. Talagang pinakita mo kanina lahat ng natutunan mo sa mga pag-iensayo natin ha. Salamat po. Hindi naman po ako natatakot eh. Alam ko po, kayang-kaya ko yung aswang. Lalo na po, nandyan po kayong dalawa para tulungan ako. Mula noon, lalo pang tumibay ang pagkakaibigan at pagtitiwala nilang tatlo sa isa't isa. Naging mas malapit sila hindi lamang bilang mga kasama sa laban, kundi bilang isang pamilya na nagtutulungan at nag-aalaga sa isa't isa. Sa paglipas ng mga araw, hindi may kakaila ang pagiging malapit ni Mang Kanor kay Zachary. Tuwing magkakasama sila, tila ba lalong lumalalim yung samahan nila. Madalas silang nagkukwentuhan at nagtatawanan. Isang hapon, habang nakaupo silang tatlo sa ilalim ng malaking puno sa likod ng bahay ni Mang Jose. Kasi, hindi ko maipaliwanag pero parang may kakaibang koneksyon ako kay Zachary. Ang lapit ng loob ko sa batang to eh. Napansin ko nga eh. Nakakatuwa nga eh. Mabuti naman at nagkakasundo kayo ng husto. Siguro kasi namimiss ko na yung anak at apo ko. Matagal ko na silang hindi nakikita eh. Dahil kay Zachary, feeling ko eh, parang bumabalik yung pakiramdam ng may kasama akong bata sa bahay. Alam mo Kanor, mabuti na rin yan. At least habang kasama mo si Zachary, meron sa iyong nakakapagbigay ng saya. At sigurado ako, marami ka matuturo sa kanya na magagamit niya sa buhay. Tama ka, Jose. At masaya ako na meron akong kaibigang katulad mo ha. At may bago akong nakikilala na katulad ni Zachary. Parang pamilya na rin ang turing ko sa inyo eh. Nagulat si Mang Jose na may anak at apo na pala si Mang Kanor. At napaisip siya na gumawa ng magandang bagay para sa kaibigan. Isang hapon, habang nakaupo si Mang Jose at Zachary sa ilalim ng lilim ng puno sa likuran ng bahay ni Mang Jose, ay nabanggit ni Mang Jose ang kanyang plano kay Zachary. Zachary, malapit na ang birthday ni Mang Kanor at may naisip akong paraan para pasahin natin siya. Wow! Surprise! Masaya po yun. Ano pong gagawin natin, Mang Jose? Alam mo, matagal na niyang hindi nakikita yung anak niya at saka yung apo niya. Kaya naisip ko, baka pwede natin silang hanapin sa Facebook ba yun? Gusto ko sana siyang sorpresahin sa birthday niya eh. Magandang ideya po yan. Tsak na matutuwa si Mang Kanor. Tutulungan ko po kayo, Mang Jose. Kaso, imposibleng makita natin siya dun sa sinasabi niyong Facebook. Kasi wala naman pong Facebook eh. Baka po, Facebook. Ah, yun ba yun? O basta yun. At saka, kung ganun eh, maraming salamat Zachary ah. Alam ko bata ka pa pero mahusay ka na sa mga ganitong bagay. Siguro sa tulong mo ay mahahanap natin sila. Kinagabihan ay sinubukan na nilang hanapin yung anak ni Mang Kanor sa Facebook. Ang unang ginawa ni Zachary ay tiningnan kung may Facebook si Mang Kanor pero wala siyang nakita. Mang Jose, alam niyo po ba kung ano pong pangalan ng anak ni Mang Kanor? Ha? Ang naalala ko, Juan daw yung pangalan niya eh. Subukan natin yan. Matapos ang ilang oras ng paghahanap, sa wakas nakakita sila ng profile na maaring sa anak ni Mang Kanor.
Mang Jose, tingnan niyo po ito, baka ito na yun. Medyo hawig kay Mang Kanor eh. Tiningnan ni Mang Jose ang profile at magkasama nilang pinagpasyahan na mag-message doon. Umasa sila na ito na nga ang magiging susi para muling magkita-kita ang pamilya ni Mang Kanor sa kanyang kaarawan. Biglang tumawag ito at nagulat sila na halos kaedad na ni Mang Jose itong anak ni Mang Kanor. Dito na lang po tayo mag-usap, medyo mahirap sa chat eh. Ay, sige po, ito po si Mang Jose. Siya po yung sinasabi ko pong nakaisip na i-surprise namin si Mang Kanor. Hello. Juan, sana mapagbigyan nyo kami. Opo. Matagal ko na nga din pong di napapasyalan si tatay eh. Natatakot kasi kami minsan sa kanya. Pero salamat kahit papano may nakakausap at nakakasama si tatay. At hindi siya nag-iisa. Nagtaka si Mang Jose sa sinabi ng anak ni Mang Kanor. Pero naisip niyang baka may kinalaman ito sa mga pagbabago-bago ng personalidad ni Mang Kanor. Wala yon, ano ka ba? Malaga sa amin ang tatay mo. Para na kaming BFF nun ika nga niya. Oo, ganyan nga si Papa. Cool pa din magsalita kahit may edad na. Na-excite tuloy ako. O sige po, see you po Isang araw, abala si Mang Jose at Zachary sa pagpaplano ng sorpresang kaarawan para kay Mang Kanor. Masigasig silang nag-aayos sa mga dekorasyon at nag-iisip ng mga masasarap na pagkain na ihahanda. Zachary, dapat planchado na lahat Gusto natin maging espesyal tong araw na to para kay Mang Kanor mo. Opo, Mang Jose. Excited na po ako sa magiging reaksyon niya. Pumunta si Zachary sa tindahan para bumili ng mga kulang pang gamit para sa sorpresa nila. Pagdating niya sa tindahan, nakita niya si Mang Kanor na nakatayo doon. Pero iba yung itsura nito at aura. Masayang lumapit si Zachary. Mang Kanor, kumusta po kayo? Yumakap pa si Zachary sa matanda. Bigla siyang tinulak ni Mang Kanor na ikinabigla ni Zachary. Wag mo nga akong yakapin. Sino ka bang bata ka? Hindi ako si Mang Kanor. Henry ang pangalan ko. Nasaktan si Zachary sa naging tugon ng matanda. Pero, Mang Kanor, ako po si Zachary. Bakit po? Hindi nga ako si Mang Kanor. Umalis ka nga sa harap ko. Dahil medyo natagalan sa pagbalik si Zachary, naisipan ni Mang Jose na sundan ito sa tindahan kaya nakita niyang sinisigawan ni Henry ang bata. Mabilis na lumapit si Mang Jose para kunin si Zachary. Zachary, tara na. Umalis na tayo rito. Habang naglalakad sila pauwi, hindi mapigilan ni Zachary ang umiyak. Mang Jose, bakit po ganon? Bakit galit po sa akin si Mang Kanor? May masama po akong nagawa? Umiling si Mang Jose at nagpaliwanag sa bata. Kasi Zachary, hindi yun si Mang Kanor na kilala natin. Minsan, nagbabago ang pagkatao niya at tinatawag niya ang sarili niyang si Henry. Si Henry, medyo masungit at mayabang. Hindi katulad ni Mang Kanor na mabait at matulungin. Po, pwede po ba yun? Saka, bakit po siya nagiging ganon, Mang Jose? Ay, may mga bagay, Zachary, na mahirap ipaliwanag Pero tandaan mo, kapag si Mang Kanor ang kasama natin, mabuti siyang tao. Kung si Henry naman, ibang ugali niya. At hindi niya kontrolado yun. Mahalaga, alam natin kung paano siya pakikitunguhan sa mga panahong yon. Sige po, Mang Jose. Sana po bumalik na po kagad yung Mang Kanor na pagkatao niya. Oo, sana nga. Palagi ko ding inihiling yan tuwing magiging si Henry siya. Pero ano man ang mangyari, nandito ako para sa iyo at gagawin natin ang lahat para tulungan si Mang Kanor. Isang gabi, habang nagpapatrolya si Mang Jose at Zachary sa kanilang lugar, muling nagpakita ang aswang na ilang beses na nilang nakakalaban, ngunit palaging nakakatakas. Sa pagkakataong ito, handa na silang dalawa at agad na sumugod para harapin yung aswang. Zachary, mag-ingat ka. Gawin mo lang yung mga itinuro ko sa iyo Opo, Mang Jose. Handaan na po ako.
Nagsimula na ang laban at sa kabila ng kanilang pagiging maingat at pagiging matapang, muling nakahanap ng paraan ng aswang na makatakas matapos ang ilang minutong bakbakan. Habang hinihingal at pinagmamasdan ng palayong likod ng aswang, hindi maiwasan ni Mang Jose na mag-isip. Zachary, napansin mo ba? Tuwing si Mang Kanor ang kasama natin, hindi nagpapakita tong aswang na ito eh. Pero kapag wala siya, bigla na lang siyang sumusulpot. Kaya nga po eh. Hindi po kaya si Henry po yung aswang? Parang aswang po kasi yung ugali nun eh. Hindi eh. Imposible naman yun kasi iisa pa din si Kanor at Henry. So kung aswang si Henry at Kanor, bakit pumampatay ng aswang si Kanor? Baka nagkakataon lang talaga. Siguro nga po. Kung andito lang po si Mang Kanor, baka matagal na po nating napatay yung makulit na aswang na yun eh. Kaya nga Zachary, alam mo ang kailangan nating gawin ngayon? Mas paghandaan pa yung aswang na yan. Hindi natin alam kung kailan ulit lalabas yan eh. At kailangan mapatay na natin siya sa susunod na makita natin siya. Kaya nga po, promise po, next time papatayin ko na po talaga yung aswang na yun. Isang hapon, habang nagpapahinga si Mang Jose at Zachary, dumating ang anak ni Mang Kanor na galit na galit. Oh, mabutit napadalaw ka. Ano atin? Akala po namin okay na si tatay eh. Ano po nangyari? Oh, Bakit? May nangyari ba? Pagdating po namin dun, si Henry po yung humarap sa amin imbis na si tatay. Sana po sinabi niyong andyan pa din yung Henry. Kasi hindi po ako papayag kung nalaman ko lang yun eh. alam mo, matagal-tagal na din kasi nung huling naging si Henry siya. Kaya kinausap ka namin. Pasensya na't hindi kita nasabihan nung nakaraan na naging si Henry uli siya. Sana pala nakontrabiso kita. Akala ko kasi alam mo yung sitwasyon ng tatay mo eh. Bigla namang huminahon si Juan nang maisip na hindi naman kasalanan ni Mang Jose ang sakit ng tatay niya. Pasensya na po kayo kung napasugod ako na galit ah. Kasi po may trauma po ako kay Henry. Hindi niya po kasi ako kinikilalang anak eh. At madalas sinasaktan niya pa ako. Ganyan din naman siya sa amin ni Zachary. Alam mo ba kung bakit siya nagkakaganon? Meron daw po kasing split personality si tatay. Sabi ni nanay, nangyari daw po yan dahil sa trauma niya kay lolo. Di naman daw po ganun si tatay nung ipinanganak ako eh. Grabe, yung pala yung dahilan kung bakit naging ganyan si Kanor. Opo, at kaya kami lumayo. Dahil hindi na namin alam kung paano haharapin si Henry. Mahal na mahal kami ni tatay eh. Pero si Henry, hindi niya kami tanggap. Okay, sige. Naiintindihan namin. At pasensya na ulit sa nangyari. Sana sa susunod na magpakita si Mang Kanor, mas maging maayos ng lahat. Gusto naming tumulong sa abot ng makakaya namin. Isang araw, biglang dumating si Mang Kanor sa bahay ni Mang Jose na may dalang isang basket ng mga masasarap na pagkain para ipagdiwang ang kanyang kaarawan. Nagulat si Mang Jose at Zachary ngunit masaya nilang tinanggap ang sorpresa. Mang Kanor, ano nga atin? Bira ka magdala ng ganito ah. Alam ni Mang Jose na kaarawan ng kaibigan nito pero gusto niya lang asarin si Mang Kanor. Ay grabe. Totoo bang hindi mo alam? Hindi mo naalala? Ha? Ang alin? Hindi Ano bang meron? Okay. Di uuwi na lang ako. Akin na yung mga pagkain ko. Ito naman di na mga biro. Siyempre, pwede ba namin kalimutan yung birthday ng best friend ko? Ayan. Masarap tong dinala ko eh. Nako, pag natikman mo to, baka makrasyan mo na naman ako. Di pare, ito talaga aaminin ko na sa'yo. Ano yun pre? Matagal na kitang talagang crush eh. Pakis nga ako pre. Ang sagwa pre. Di, seryoso nga ako. Ano? Seryoso ka? Mauna na pala ako. May lalakarin pa ako eh. Ikaw talaga, paniwalain ka talaga Kanor. Siyempre, niloloko lang kita. Ganda-ganda kong lalaki eh. Habang inihahanda nila ang mesa, biglang tumawag si Juan. Oh Juan,
Tama, ang tawag mo. Andito tatay mo ngayon. Boss, prank na naman yan ano? Tangi, seryoso na ito. Ito, kausapin mo. Ha? Hindi nga. Hello? Anak? Tatay, buti okay ka na. Nandito lang kami sa resort nila, auntie. Balik kami dyan ng apo mo. Nako, salamat anak. Ito yata ang pinakamasayang kaarawan na makakaroon ako pag nakita ko kayo ng apo ko. Makalipas ang isang oras, dumating na si Juan sa bahay ni Mang Jose. Anak ko, apo ko. Ha, miss na miss ko na kayo pareho. Ba't ba din nyo ako dalawin madalas ha? Tay, alam niyo naman po yung dahilan, di ba? Nangyari na naman po kahapon eh. Ang alin? Si Henry po. Biglang hinila ni Mang Kanor si Juan sa sulok at pabulong na kinausap. Ano ka ba naman Juan? Baka matakot ng mga kaibigan ko pag nalaman nila. Tay, alam po nila. Nakakausap po nila si Henry at sinasamahan din po sila ng ugali nito. Ha? May usapan kami ni Henry na iiwasan na lang sila ha. Anong ginawa sa kanila? Narinig naman ni Mang Jose ang usapan at di na niya napigilan yung sarili niyang makisali dito. Di ba ikaw din si Henry? Paano nakakausap mo siya? Dahil alam ni Mang Kanor na alam naman na ng kaibigan ng sitwasyon, inaisipan na niyang ipaliwanag dito kung ano ang nangyayari. Ganito kasi yun pre. Medyo mahirap ipaliwanag Pero ganito na lang. Isipin mo na lang na dalawang magkaibang espiritu si Henry at ako. Okay. So, sa loob ng katawan kong ito, dalawa kami. Nag-uusap kami kung sino muna ang gagamit ng katawan na to. Dapat di mo na hinahayaang gamitin ni Henry yung katawan mo. Ang gaspang ng ugali nun, pre. Wag mo muna siyang husgahan, pre. May mabuting puso naman yun. Di niya nga lang din kontrolado yung sarili niya dahil sa... Dahil sa ano? Wag muna natin pag-usapan yung pre. Gusto ko lang sana mag-enjoy ngayon dahil birthday ko naman Napaisip si Mang Jose kung anong dahilan ni Henry. Bakit siya nagkakaganon? Pero nirespeto niya ang kagustuhan ni Mang Kanor na wag na munang pag-usapan yung tungkol doon. Bago umalis ang anak ni Mang Kanor, ay nakiusap ito na magpatingin si Mang Kanor sa espesyalista at pumayag naman si Mang Kanor. Kinagabihan, pagkatapos nilang magapunan at magkwentuhan tungkol sa kanilang mga plano at nangyari sa araw na yon, nagpasya si Zachary na tawagan ng kanyang mga magulang para kumustahin ang kanilang kalagayan. Hello ma, kumusta po kayo dyan? Okay naman ako anak. Huwag ka mag-alala. Alam mo ba, malapit ang umuwi ang papa mo. Po? Talaga po? Oo. Yung amo niya kasi naisipang tumira dito sa Pilipinas dahil nakapangasawa ng Pinay. Inaayos lang nila yung mga papeles at makakauwi na din sila. Wow, Mama! Excited na po ako. Sabi ni Papa, uuwian daw niya po ako ng snow pag uwi niya dito Ay nako, kalokohan talaga ng papa mo. Kung ano-ano pinapangako. O ikaw, kumusta ka dyan? Ligtas ba kayo? Okay naman po kami dito, Mama. May bago nga pala kaming kaibigan, si Mang Kanor. Mabait siya at marami siyang itinuturo sa akin. Napatigil si Zachary dahil may kumatok sa pinto. Ay, Mama, sandali lang po May kumakatok, babalikan ko po kayo. Paalam ni Zachary bago niya inilagay sa hold ang tawag. Binuksan ni Mang Jose ang pinto at bumungad sa kanila ang isang kababaryo nila. Hingal na hingal at mukhang takot na takot. Mang Jose, pa-help naman ang soul namin. May tsakang aswang po na umaligid sa bahay namin. Baka kainin niya pa ang baby ko, Diyos ko! Agad na kumilos si Mang Jose. Kinuha ang kanyang gamit na panglaban sa aswang. Mang Jose, paano po siya makaka-baby? Lalaki po siya. Hindi napansin ni Mang Jose ang tanong ng bata at agad na nilakang pinto at pinuntahan nila yung aswang. Zachary, mag-iingat ka ha. Sumama ka sa akin pero alalahanin mo lahat na itinuro ko sa iyo ha. Hindi tayo pwede magpabaya. Opo, anda po ako Mang Jose. Tara na po, tulungan na po natin sila.
Mabilis silang pumunta sa lugar kung saan nandun daw yung aswang para patayin ito. Isang linggong hindi nagpakita si Mang Kanor at labis itong ikinabahala ni Mang Jose. Inisip niya na baka nagdadalawang isip si Mang Kanor sa pagpapatingin sa espesyalista. Kaya napagpasya niyang bisitahin ng kaibigan upang kumbinsin nitong ituloy ang pagpapagamot. Ngunit hindi niya alam kung si Mang Kanor ba o si Henry ang makakausap niya. Pagdating ni Mang Jose sa bahay ni Mang Kanor, sinalubong siya ni Henry na may bagyang ngisi sa mga mukha nito. Anong sa atin, Jose? Nandito ka na naman. Bakit? May hinahanap ka ba? Kanor, Henry, pumayag na si Mang Kanor magpagamot. Kumbinsido siya na kailangan niya ito. Katawan niya to, kaya dapat siyang masunod. Magpapagamot? Ang galing mong magpatawa, Jose. Hindi sakit ang meron kay Mang Kanor. Sumpa ito, Jose. Sumpang hindi mo maiintindihan. Siyempre, kwento mo yan eh. Eh di yan talagang sasabihin mo para di magpagamot si Kanor. Saka, kahit na sumpa pa yan, may mga paraan para matulungan si Kanor. Di ko hayaang maipit siya sa kalagayang hindi niya gusto. Gusto mo ba talagang malaman ng totoo, Jose? Biglang nagpalit si Henry ng anyo. Siya nga yung aswang na laging nakakatakas sa kanila. Ito ang sumpa na binigay kay Kanor na ngayon ako ang nagdurusa. Aswang si Kanor? Biglang nagbago yung ekspresyon ng mukha ng aswang. Ingat ka din, ano? Ako nga nagdurusa eh. Ako lang ang nagiging aswang. Tinanggihan niya ang ama niya nung gusto nitong ipasa sa kanya yung mutya ng pagkaswang. Kaya gumawa ng orasyon ng papa niya para gumawa ng isa pang pagkatao kay Kanor na ako ang magiging aswang. So, ikaw yung isang pagkatao na umako nun? Alam mo, nakakapikon ng pagpapaliwanag sa'yo eh. Napakabagal mong pumikap. Sakto, nagugutom na ako. Kaya kakainin na lang kita. Hindi handa si Mang Jose makipaglaban sa aswang, kaya nung sugurin siya ng aswang, agad siyang natumba. Akala ni Mang Jose katapusan na niya. Mabuti na lang ay dumating si Zachary, dala ang kanyang sariling mga armas at kaalaman na itinuro ni Mang Jose. Agad niyang tinulungan si Mang Jose at magkasama nilang nilabanan si Henry. Zachary, salamat at dumating ka. Siyempre naman po, di ko po hayaang masaktan kayo ng aswang na to. Sobrang lakas ng aswang na ito ngayon dahil determinado itong patayin ng dalawa. Kaya hindi nanalo ang dalawa laban sa kanya. Akmang kakainin niya na sana si Zachary, pero napansin nito ang kwintas na suot ng bata na may larawan nila ng mama niya. Biglang natigilan ng aswang at bumalik si Henry sa anyong tao. Sino tong nasa kwintas ng bata? Yan ang mama niya. Bakit? Kilala mo ba kung sino yan? Siya yung nasa propesiya. May pag-asa. May pag-asang matapos ang lahi ng mga aswang. Alam mo yung propesiya? Paano mo naman nalaman yon? Humarap si Henry kay Zachary. Anak. Agad namang naintindihan ni Mang Jose na ito ang gumahasa sa anak-anakan, kaya walang atubiling sinapak niya ito. Hayop ka! Ang tanda-tanda mo na. Ilang taon pa lang si Jonah nun ah. Sinira mo yung buhay niya. Napakahayop mo! Pinagsasapak ni Mang Jose si Henry at hinayaan lang ni Henry yon dahil alam niya kung gaano kabigat yung nagawa niya. Natauhan lang si Mang Jose nang marinig si Zachary na umiiyak. Laban na po, Mang Jose. Natatakot na po ako. Di ko po maintindihan bakit niya po ako tinawag na anak eh. Di po ba si Papa Edwin ang papa ko? Kinailangan kong gawin yon dahil parte yun ng propesiya. Isang babae ang magpapaibig kay Kanor sa unang tingin at kailangan magkaanak sila. At ang anak na ito ang tatapos sa lahi ng mga aswang. Kasama na ang aswang na kumukontrol sa akin. Alam ba to ni Kanor? Walang alam si Kanor. Alam niya yung babaeng yun, yung tinutukoy sa propesiya. Pero ayaw niyang may gawin dahil nakita niyang bata pa ito.
Kaya ako na lang ang gumawa para sa kabutihan ng lahat. Pinauwi ni Mang Jose si Zachary dahil alam niyang sensitibo ang pag-uusapan nila ni Henry. Nang makaalis na yung bata, sa kanya pinagpatuloy ang pag-uusisa. O sige, sabi lang naman nila, di ba, kailangan magkaanak. Bakit kailangan panggahasain? Sa tingin mo ba, papayag yung babaeng yun kung aalokin lang namin na magkaanak? Sa tingin mo ba, may pag-asang mahalin niya ang isang matandang tulad namin at papayag siyang magkaanak kami? E di sana sinabi mo na lang sa kanya yung propesiya, di yung binaboy mo pa siya. At maniniwala ba siya nun? Napaisip si Mang Jose dahil tama ang katwiran ni Henry. Di lang niya matanggap na dapat mangyari ang dapat na mangyari. Para sa kanya ay napakasaklap na di naman ginusto ni Jonah ang mga nangyari. Pero para di naman ito sa kabutihan. Alam mo ba kung ano ang dapat sunod na mangyari? Ang alam lang namin siya ang tatapos sa lahi ng buong aswang. Pero di naman namin alam kung paano. Maaring mali kayo sa intindi sa propesiya. Ako na ang huling aswang at mawawala lang ang sumpa pag natanggap ako ng anak ko ng buong puso. Hindi niya kailangang patayin ang lahat ng aswang. Ang kailangan lang niya ay putulin na ang sumpa sa akin. So ibig sabihin, hindi naman niya kailangan literal na ubusin lahat ng aswang. Tama ka. Lahat ng mga kasalukuyang aswang ay hindi na din magkakaroon ng kakayahang ipasa ito pag natupad ang propesiya at namatay ang hiyas na meron ako. Pagdating ni Mang Jose sa bahay, agad niyang hinanap si Zachary at ipinaliwanag ang lahat. Naintindihan ng bata ang nangyari at ang dapat pang mangyari para matapos na ang lahi ng mga aswang. Naintindihan ko na po. Pero bago ko po siya matanggap at mapatawad, gusto ko po munang mapatawad po siya ni Mama at ni Papa. Kasi po, hindi naman po ako yung ginawa niya ng masama eh. O sige Zachary, susubukan natin kausapin ng mama at papa mo tungkol dito. Agad na tinawagan nila si Edwin at Jonah. Nung una ay akala nila magiging mahirap para kay Jonah ang pagtanggap dahil tahimik lang ito sa buong pag-uusap. Pero nagulat sila sa sinabi nito bago magpaalam sa telepono. Alam niyo po, dahil sa sakit ko, na-realize ko na maikli lang talaga ang buhay. Ngayon naisip ko na ayaw kong gugulin itong second life ko sa galit at puot. Pag-uwi po ni Edwin sa linggo, makakalabas na din po ako dito. Gusto ko po siyang makausap ng harapan. At dumating na nga yung araw na pagkikita nila. Nung una hindi pa sang-ayon si Edwin. Pero nirespeto niya yung kagustuhan ng asawa niya. At naisip niya na hindi na din naman maibabalik yung nakaraan. Kaya walang kwenta kung magagalit pa sila. Nang mapatawad na ni Jonah si Henry, ay ganoon na din ang naging desisyon ni Zachary. Nagulat silang lahat dahil parang mahika na lumabas sa bibig ni Henry ang hiyas at nagkabasag-basag ito. Naputol na ang sumpa tulad ng sabi sa propesiya. Sayang naman po yung mga tinraining ko. Di ko naman po pala magagamit. Marami pang kasalukuyang aswang ang gumagala. Kakailanganin natin patayin silang lahat para tuluyan ng mabura ang buong kaaswangan. At mukhang kailangan mong turuan si Henry, Zachary. Si Kanor lang kasi ang may talento sa pagpatay ng aswang eh. Walang alam tong isang ito kundi lumapang. Wala pong problema. Alam ko, kayang-kaya nating ubusin silang lahat. At masayang nagtawanan ng tatlo ng araw na yon. Wakas.